Ngayong gabi, pagsasama sa loob ng 34 na taon na uwi sa hiwalayan. Nagdesisyon na ako na para makagain ako ng respect sa sarili ko, I want to be alone. Kailangan ko suyuin yung asawa ko. Ayoko ng ganitong setup. Paano maaayos ang gusot sa kanilang pagsasama? Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng ating Forgiveness series. Dito lang sa The 700 Club Asia. susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Sa sumpaan ng pag-ibig, madalas natin naririnig, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Yan ang sumpaan ng mag-asawang ito noong sila'y ikinasal. Pero paano nga ba nabuo ang kanilang pag-ibig? At paano ito nauwi sa hiwalayan? Upang ibahagi ang kanilang kwentong pag-ibig, narito sina Helen at Napoleon or Nap Geronimo. Welcome to the show. Thank you for being here. Thank you. Thank us. Helen, paano ba kayo nagkakilala ni Napoleon? Meron silang pinagpa-partneran na about selling business ng mga ticketing sa racetrack. And yun yung pagkakataon na nakakasalamuha ko muna yung mother niya. So kami muna yung mother niya ang close. Okay. Although I don't know him yet. Okay. Okay, at that time. So, Nap naman, ano ba ang nagustuhan mo kay Helen noon nung nakita mo siya? Nabighani ba? Na ano ka ba? Na-shock ka ba? Sa totoo lang. At first sight? Sa totoo lang, sir, nung araw ng mga nung kabataan ko, talagang maganda siya, sexy. At the same time, attractive. Nahulog ba yung heart mo dun sa floor? Yes, sir. Smart. Mga hinahanap ko sa babae. Smart. Pareho kami sanay sa hirap. Pero ang unang-una ron, talagang maputi. Maganda. Yun ang unang encounter. Kabigha-bighani. Oo, kaya nga. Kabigha-bighani. So, Helen, paano mo ilalarawan ang mga unang taon ninyong pagsasama? It was very hard kasi hindi naman talaga kami prepared to get married. And How old were you at that time, more or less? I was 23, he's 27. Okay. Yes. We are not prepared, but we are in love. So, mas nanaig yung love. Maraming ganyan. But at the end, nakita namin yung struggle pala ng hindi ka ready. So, we have to stay with our in-laws muna sa kanila. It was a struggle dahil ang sweldo ng police is only 400 a month. And yet, may baby na kami nun. Oh. So, it was really challenging sa ganong sweldo. And sa sitwasyon na hindi ako makatulong financially dahil nag-aalaga ako ng baby. Pero sa paglipas ng panahon, bakit kaya unti-unti naging bitter ang dati niyong sweet na pagsasama? Let's find out. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang maalis? Sa dapit hapon ng iyong buhay, maaatim mo kaya ang mag-isa? Katanungan ito ni Helen na maghiwalay sila ng asawang si Napoleon matapos ang 34 na taong pagsasama. For 34 years, am I submissive, stupid, or unstable? Verbally abusive ang husband ko sa akin. That's all I can say. I'm not physically abused, pero yung verbal abuse, it hurts. Lumalalim yung sugat every time you feel you are worthless. Nagdesisyon na ako na para makagain ako ng respect sa sarili ko, I want to be alone. Bagamat nasaktan, ipinagdarasal pa rin ni Helen ang asawa. Ang panalangin ko noon, hindi yung kami ang mag-reconcile, kundi siya at ang Panginoon ang mag-reconcile. He is lost with his relationship with the Lord. Kasi kung alam niya ang relationship niya sa Panginoon, makikita niya rin kung anong vibe meron siya. So, yun yung prayers ko for him.
Sa gitna ng masakit na hiwalayan, kinailangan ni Helen ang taong kadamay, makakatuwang at gabay. Natagpuan niya ito sa 700 Club Prayer Center. I'm so thankful may prayer center. It's like I have a family. It's like ang prayer life ko is like a teleserye. Kasi minsan papakinggan nila ako, ihintayin mo nila akong tapos umiyak. Then yung kausap ko, alam ko umiyak din. Then pag kino-comfort nila ako, I felt Panginoon din ang comfort sa akin. Kasi hindi ka naman makakakausap ng ganun lang taong eh. Yan. Meron ako curious, bakit nagbago ang treatment mo sa iyong asawa? Dala ba ito ng stress o baka naman may third party sa inyong pagsasama? Actually, third party, wala malabo. Ang ano lang, siguro, dala ng, may mga bagay na hindi kami pinagkaunawaan din siguro. As nagkaroon kami ng kanya-kanyang pride. Pero third party, wala. Tapos, retired na ako. Kasi wala akong masiguro magawa. Puro inom lang ako noon at barkada. Kasi parang masyado akong sa gusto ko kasi yung bang matagal akong nagano sa serbisyo, siyempre, napabayaan ko rin sila. Hanggang sa na-stress ako unti-unti, may mga pinag-awayan din kami. Yun ang mga bagay na hanggang sa nakapagsalita ako ng mga maanghang na salita, mga harsh na salita, na hindi niya nagustuhan. Pero third party, definitely wala. Although, siguro akala niya lang yun, pero ako wala. So Helen, ano ang pakiramdam mo nang nagbago ang ugali ng asawa mo, si Nap? Ano yun, parang ang pakiramdam ko, there's a knife in my chest na hindi matanggal. The pain is going Because of deeper. the words spoken to you. Oo. At saka tingin ko I'm worthless para pagsalitaan ako ng something na hindi dapat para sa pagkatao ko. Yeah. So yung stab na yon is yung wound na yon, nandun lang, hindi natatanggal. Yun yung pakiramdam ko, masyadong malalim. And was this happening very frequently? Like every week or every month? There's no time. Oh, okay. Any time. any Basta may moment. spark, no? Yes. May ano. Oo. So, Nap, at that time, ano ang pakiramdam mo naman na umiiyak at nasasaktan ng asawa mo dahil sa mga words na binibitaw mo or sa mga bagay na ginagawa mo? Yun, unti-unti, nare-realize ko na although, andun pa yung ego, pero sabi ko, paano na yung relasyon namin? Siyempre. Mahalaga sa'yo yun. Malalim na yung investment ko di ba? Pagmamahal. Pagkasama namin. Pamilya ko. Yun, nag-come to realize na siguin siya, kausapin siya, ligawan siya. At bumalik uli namin yung dati namin pagmamahalan, magpatawaran kami. Ganon. Ganon kasimple lang. Kasi sayang yung relasyon eh. Hindi naman ganun kadali yun, hindi naman ganun kaiksi lang yun. Kumbaga, marami na akong nasayang na panahon kung papabayaan ko lang. Kaya yun, doon ko na-realize na I have to stop down my pride, talk to her, my ego, para ma-realize niya, ligawan ko ulit siya. Okay. Diba sabi nga nila, diba, the relationship is more important than, sino ba yung tama sa ating dalawa. It's correct, really correct. the relationship. Yeah. Who's right and who's wrong. Yeah. Helen, sa puso mo, naramdaman mo ba na may naging pagkukulang ka noon sa asawa mo, kaya rin siya nagbago? Yes, I realized that. Kasi sa goal ko or sa character ko na, sa character ko na
ayokong maging totally financially dependent sa husband ko. I try many ways to earn my own. Na masabi na meron akong sariling pera na hindi ako kinokontrol or dependent. I make myself so busy sa mga paggawa ng pagkakakitaan ko. And napabayaan ko din yung relasyon namin. Kasi iniisip ko, verbally abusive ka, so I have to do something para hindi ko i-entertain yung mga abuses. Avoid it. Yes. So I make myself busy. Hindi ko pala napansin na nakakasira pala lalo sa relasyon namin. Dahil nilalayo ko pala yung husband ko because of my busyness. Right. Right. You sacrifice your time, no? Yes. So, Nap, gaano kasakit na ang 34 years nyong pagsasama ni Helen ay nauwi sa hiwalayan? How painful is that? You're together for 34 years and all of a sudden, you're living apart. Siguro naman, nararamdaman niyo na trauma narration, talagang masakit. Andun, siyempre, andun yung panghihinayang namin. Sayang may relasyon yung mga pinundar namin nung araw. Pupunta lang sa wala. For nothing. Yan. Kakaedad na rin kami. Hindi naman ito na basta kagustuhan lang kami. Talaga namang nagmahalan kami. Dumating lang sa punto na nagkaroon ng mga konting problema. Hanggang sa, yun nga, nakapagsalita ako ng mga hindi maganda na hindi niya nagustuhan. Pero, siyempre, tao tayo, kasala, na-realize, bumalik tayo sa, sa dati na sweet, ganyan, hanggang sa niligawan ko ulit siya. Pero kung gatan niya, masakit talaga, masakit. Lagi kong inaano yan, hindi ko minum ako alak, sama ko yung mga barkada ko. Andun pa rin yung pain eh. So, sabi ko, hindi tama to. Masisira buhay namin ito, masisira katawan ko. So, kailangan buha ako ng positive way. Yun, kaya doon ko nampisa ka sa suyuin, ligawan uli, mag-usap, para mapatch up namin yung mga kung ano man yung naging problema namin nung araw. He sought reconciliation. Sa kanilang paghihiwalay, ano kaya ang naging buhay ni na Helen at Nap? And how did the spark in the relationship return? Ang mga kasagutan at iba pang katanungan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Kaya, stay with us. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day reading plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Ang hindi alam ni Helen, unti-unti ding binabago ng Panginoon ang asawa. Dahil sa paghihiwalay, napaisip ang asawa sa mga nagawa. Kailangan ko suyuin yung asawa ko. Ayoko ng ganitong setup. Kailangan kong ibaba yung ego ko, kausapin ko yung misis ko, asawa ko, para ligawan ulit, parang ganon. Para magkaintindihan kami. Dumulog at nanalig sa imposible. At ang imposible, naging posible. Dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Talagang nanliligaw siya ulit. Andyan nga, pakainin ako sa Chinese restaurant. O-order ng pizza.
nagme-message ng I love you. Feeling ko, tuwing nagme-message siya, parang haba ng hair ko. Nakipag-reconcile siya sa Panginoon. And the Lord gave him wisdom paano ang gagawin niyang pagre-reconcile. Unti-unting nanumbalik ang nawalang pagmamahal ni Helen sa asawa. Isang bagay na tanging si Kristo lamang ang makagagawa. Ang maibalik ang nasira ng kasalanan at muling pasibulin ang tunay na pagmamahalan. Thank you, Lord, sa amazing grace. Kasi hindi ko nakita ang husband ko like this before. And every day, he's transforming my husband. Kasama pa rin natin ngayon ang power couple, Helen at Nap Geronimo. How did you realize your shortcomings in your marriage? Ayan, Nap, Ayan, paano mo na-realize? Nap mo na. Yun nga, kasi kaya ko na-realize yung shortcoming ko. Talaga namang inaamin ko na may mga pagkakamali ako. At nakapagmuni-muni ako sa sarili ko na hindi tama ito, lalo-lalo sa aming relasyon. Kaya nagpasya akong kausapin uli siya, ligawan uli siya, suyuin siya para mabalik namin yung dati naming masarap at matamis na relasyon. Di ba, Nap, nagkahiwalay kayo for a while? So, kailan mo na-realize yun? During ilang mga, nakailang It nakalipas na takes months. months? Kaya nga, nag-inom ako. Tas Retired na rin ako kasi wala na ako masyadong magawa sa buhay ko. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Tinignan ko kung makakalimot. Pansamantala, nakakalimot naman, kaya lang talagang bumabalik uli at isip ko, hindi tama ito at kailangan ko namin matanda na rin kami. Nasayang naman yung naipundar naming relasyon at mawawala lang sa ganun dahil lang sa mga kanya-kanyang pride. Yeah. At mga kasalanan ko, may mga kasalanan din ako dahil nga doon sa pananalita ko kasi yun ako hindi ko akalain na nasasaktan ko na pala siya. You might think it's long kasi months yun. Pero habang umiiral yung pride mo, namamarinate ka sa dasal. Months na yun dahil nagdadasal ang misis mo. So Helen, paano mo napatawad si Nap sa lahat ng kanyang ginawa? What did you see in him that you yourself willingly forgave him? I'm rating him from 1 to 10. Ano ba yung love? Saan ba yung rating ko sa kanya? Is it 5 or 0? And I come to realize dahil hindi nga ako bumibitaw sa mga makaka-prayer partner ko, whether it's from 700 Club or other friends, Christian friends. So, ang rating ko sa kanya is from 1 to 10, where is love there? Nakita ko may 7. So, it's not hopeless na relationship. Full of hope. Yes, because it's 7. That means yung 3% na wala dun sa 10, ay napapolish naman, maiko-correct naman. At sumbungan ko nga si Lord sa mga ginagawa niya. Yun yung nakita kong the best thing that I can do na, Lord, sa iyo yan. Ikaw ang bahala dyan. Basta hindi ako bibitaw sa panalangin. And I'm very hopeful na darating to. Iintayin ko lang because He has His own perfect time. There you go. Wow. She was so hopeful that she will receive an answer. Amen. Nap, sa muli ninyong pagsasama ni Helen, ano yung mga pagbabago namang ginawa mo para mapanatiling maayos ang inyong marriage? So yung parang maintenance, paano? Nag-focus ako sa kanya. Hindi na tayo nagsasalita ng mga maaaring makasakit ng damdamin para lalong-lalo sa kanya, sa ibang tao. Wini-weigh mo na yung words mo. Yes, sir. Yes, sir. Pinag-aaralan. Yes, sir. Nagiging mas mahinahon tayo. Amen. At siyempre, prayers. Andun ang prayers. Masarap mapakiramdam kasi iba yung in love kay pareho. Yeah. Praise God. Tama. And you also saw a change in Helen at that time. Oo, may nakita ka bang pagbabago rin? Nakita ko naman may mga pagbabago din sa kanya na sana magtuloy-tuloy at sana minsan din
Makikinig siya sa akin. Ikaw naman, Helen, ano mai-advise mo sa mga mag-asawa na nasa similar situation sila, na dating sweet ay naging bitter at muling naging sweet ang relationship? What would you advise the couple? I would advise, first is, instead na magnag at maghanap ng damay ng ibang tao, isumbong mo kay Lord. The first defense na meron ka is the Lord. And First stop. wala akong ibang naisip gawin from beginning to end ng shaky marriage namin is to pray. Kasi yun ang the only defense I have. And wag bumitaw sa mga taong makakasuporta sa iyo spiritually. Kasi yun ang nakita ko na wag kang pumunta sa mga tao, hindi magbibigay sila ng magandang advice. Kundi pumunta ka sa mga tao, na magsasabing ito ang dapat mong gawin, magpakabisi ka sa mga activity for the Lord, not activity na masyadong secular. Doon ako naging doon ako pumunta, hindi maghanap ng mag-i-influence to do something bad. Maraming salamat, Helen and Nap, for sharing your powerful story of forgiveness and reconciliation through Christ. Diba? How about you? Are you in a similar situation, feeling bitter because of past mistakes, and maybe on the verge of separation? Hiwalay na kayo pero umaasang mabuo muli ang pamilya? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa sa ating Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at buhay. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat at Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Lord, hindi ka pa namin nakikilala, namatay ka na sa krus para sa aming mga kasalanan. You already paid for our sins, Father. Ginusto mong magkaroon kami ng bagong buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Forgive us, Lord, that we have ignored you. We have not realized na malalim ang iyong pagmamahal para sa amin. And Lord, right now we ask that you come into our lives. Kayo na po ang manguna, be our Lord and our Savior. And Lord God, dahil you can do anything, kayo po ang maging pagmamahal sa aming mga puso para sa aming mga kapamilya, sa aming mga asawa. Lord, be the gentleness in us. Dahil kami inyong pinatawad, tulungan mo kaming magpatawad, Lord. Buuin mo ang aming pagsasama, Lord. Kasi alam namin, tanging ikaw lang ang pwede magbago ng aming mga puso. Thank you, Father, because you promised for those who come to know you, Lord, you promise abundant life, buhay na kaaya-aya at masagana. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Did you join us in that prayer to accept Jesus as your Lord and Savior? Today is the start of a brand new day and a brand new life because Jesus has forgiven your sins and offers you the gift of eternal life. We would love to hear all about this life-changing decision that you just made. I-text ang Yes, Tinanggap Ko si Jesus kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. Para sa ating mga viewers abroad, gamitin ang +63 917-126-1442. Kung ikaw ay nanonood ngayon sa YouTube, please comment Yes, Tinanggap Ko si Jesus. For those who want to join our online Bible study group, comment BSG para makonect ka ng Prayer Center representatives sa ating susunod na online Bible study. Let's walk this journey together, learning to know the Lord more and more. More lessons and inspiring stories sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us.
Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Kaya hintay ka lang. Darating din ang panahon na tayo ay magtatagpo. Recently, Operation Blessing officially launched the Bless a Child program in Sitio Duwig, Maasin, San Clemente, Tarlac, home to many indigenous Aita families. Kasabay ng formal na MOA signing kasama ang local partner na Gintong Aral, agad ding sinimulan ang feeding program, pamamahagi ng school supplies at food packs, pati na rin ang mobile medical clinic para sa mga bata at pamilyang Aita. Operation Blessing BAC goes beyond feeding. It is a holistic program designed to meet the physical, emotional, and spiritual needs of children, while also equipping parents and the community through livelihood training and development initiatives that will ensure lasting change. Thank you, dear donors and partners, for making this mission possible. Because of you, Sitio Duwig and other communities in need are experiencing help, hope, and the love of God. Be an agent of change. Be a CBN Asia partner now. Part of your monthly giving supports our humanitarian arm, Operation Blessing. Join us so we can help more. To donate, just scan the CBN Asia QR code flashed on your screen. Pwede ito for bank transfer, credit card, at iba pang e-wallet transactions. At sa mga may GCash app, scan the GCash QR code using the built-in scanner. Don't forget to send the screenshot of the transaction receipt to CBN Asia's Facebook Messenger so we can acknowledge your donation. Meanwhile, how is life treating you? Are you carrying pain or feeling stuck because of anger or resentment? Kapatid, let go and forgive. Just as the Lord has graciously forgiven us. Sabi nga sa Colossians 3:13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Amen. Humingi tayo ng lakas at grasya sa Panginoon para matutunan nating magpatawad. Kapag nagawang magpatawad, asahan natin ang mas masaya, magaan, at magandang buhay na puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now na. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Masyado siyang stricto. Lahat yata ng pamalo, naranasan ko na. Nilayo ko talaga sarili ko sa family ko dahil feeling ko talaga nag-iisa ako. Maraming beses gusto ko maglayas noon. Pumapasok po ko araw-araw. Masakit po yung tiyan ko tapos kumukulo po. There would be nights, sleepless night, walang peace. Sabi ko, Lord, my life is no longer mine but yours. And that completely changed everything.